Sound check. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon at welcome po sa Sunday afternoon service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Tayo patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya sa bawat isa sa atin. And pagpreho natin, may uso ang ubot-sipon, uso ang trangkaso sa ganitong pabago-bagong panahon. At meron tayong ilang mga kapatiran na hindi natin nakasama dahil ho diyan. At yung iba ho sa inyo ay hindi rin ganun kaganda ang timpla. Pero purihin ang Diyos na kahit ano man ang ating kalagayan, ang ating Panginoon ay hindi nagbabago. At patuloy pa rin na karapat dapat sambahin at purihin. At bago tayo magsimula sa ating pagsamba ngayong hapon, ilang mga announcements and reminders po muna as we have said kayo ng umaga. Tomorrow tuloy. Next Sunday po ay Father's Day, pero una muna Lord's Day. At mag-focus tayo sa pagsamba sa Panginoon, pero added sweetness na lamang ay yung pag-celebrate natin ng Father's Day. So muli, mga ama ng tahanan, inaasahan ng bawat isa yung naririto. At kung maaari, mag-imbita tayo ng ating mga kaibigan, kumpare, at ibang mga, not just the fathers, but also the whole house. Yung buong pamilya, imbitahan po natin at baka pakitig ng salita ng Panginoon. And also, as we have also announced, dito ho tayo magla-lunch sa Sunday. So sana ay plan your day to stay here at church. Kung magagawa nyo ng planuhin hanggang afternoon service, mas maganda para ho tuloy-tuloy. And then also mamaya, pagkatapos sa ating service sa hapon ay ang ating home prayer meeting around 3:40 p.m. And then also, pag-pray ho natin, August 26, ang plano ho natin as Interchurch Sports Fellowship with JCBC Pandi. At ang ating mga kapatiran ay excited. At isa hong magandang signal niyan ay yung kanilang pakikipag-participate sa ating church sports uniform. So muli ho, hindi required. Huwag niyo sanang isipin, ay, pag wala akong uniform, hindi ako makakapaglaro. Hindi ho, pwede, pero hindi ho required ang uniform. Pero kung gusto nyong maki-join ho dyan, ay welcome na welcome po yan. Please communicate with Brother Daryl, with Brother Chad, dun sa mga group chats. Kung meron ho kayo tanong, pwede rin ho kayo magtanong sa akin. So yan ho. Kung nagkakamali ay nasa 450 ang isa, ang isang tao. So again, medyo a little bit pricey, pero maganda yung quality. Nandiyan yung example ho sa likod. And magagamit ho natin, hindi lamang this August, but sa mga susunod na taon pa, tuwing tayo ay merong sports activity. Okay, so yun ho ang ating mga announcements. Patuloy natin ipag-pray ang bawat isa. At gayon din, ang mga gawain natin ay patuloy ho nating ilapit sa Panginoon, suportahan, lalo na yung ating mga gawain ng pagsamba. And I'm personally benefiting dun ho sa ating lesson ng ating Sunday School about worship. At again, may mga churches, pagdating ng afternoon service, ang lungkot, konti ang tao. And yes, humanly speaking, ay merong epekto yun. But let us be encouraged at the fact, hindi ito gusto lang nating isipin, positive thinking lamang. Ang katotohanan na mas konti man tayo, ang katotohanan na ang Diyos ay kasama pa rin natin. Naririto pa rin. Hindi tayo ang nawawalan. Amen? Hindi yung mga naririto ang nawawalan. At patuloy natin ipag-pray, encourage ang iba na tayo patuloy na magsama-sama tuwing araw ng Panginoon. With that, dan ho matatapos ang atin mga announcements and reminders. Dadako ho tayo sa ating paghahanda sa pagsamba. Ilang minuto o ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Hingin natin ng pagtulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo ihanda sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Let us pray.
O aming amang Diyos, aming manlilikha, aming manunubos, pinupuri, pinapasalamatan ka namin sa iyong dakilang biyaya. Una sa lahat, O Diyos, sa biyaya mo na sa amin ang nagligtas. Gaya ng amin na pag-aralan kayo ng umaga, Panginoon, ang iyong biyaya ay sa simula hanggang sa dulo ng aming kaligtasan. Lahat ay biyaya mo, kaya lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Salamat, Panginoon, na kaming mga makasaran na iyong kinahabagat. Hindi lamang kaligtasan kung hindi, O Diyos, na handon ng iyong kamay na laging gumagabay, nag-iingat ang iyong providensya, Panginoon, na walang sawa na nariyaan sa amin, nagkakaloob ng mga pangangailangan. Higit sa pangangailangan, Panginoon, binibigyan mo kami ng pagkakataong ma-enjoy ang maraming mga bagay. Kagalakan, kasiyahan, Panginoon, na nararanasan, O Diyos, ng iyong mga mananampalataya. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng ito. Salamat sa pagsustento mo sa aming mga pangangailangan. At gayon din, aming pong patuloy na pinupuri ka sa pagsustento mo, hindi lamang sa mga pisikal at material, kundi lalo't higit sa aming pong pananampalataya. Kung kahit kami ay nagpapatuloy sa pananampalataya sa iyo, sapagkat ang iyong biyaya ang siyang nag-iingat sa amin. Lord, salamat sapagkat ikaw ang aming pastol, at dahil doon hindi kami mangangailangan. Ama, ikaw po nang patuloy na gumawa sa buhay ng bawat isa. Alam mo po ang mga kabigatan na daladala. Alam mo po ang mga problemang hinaharap. Lord, thank you, Panginoon, sapagkat ang bawat isa na ito, O Diyos, ay instrumento mo upang kami ay lalong ilapit sa iyo at hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Thank you, Panginoon, sapagkat alam namin sa ngayon sa iyong salita that all these things will work together for good para sa mga nagmamahal sa iyo. At muli, Panginoon, sa aming gawain ngayong hapon, tulungan mo nawa kami. Alam namin, O Diyos, walay sa iyo, wala kaming magagawa. Sa lakas ng aming sariling katawan, O Diyos, ang pagsambang ito, O Diyos, ay walang saysay. At liban na pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa nito ay walang kabuluhan. Kaya, O Diyos, kami tumitingin sa iyo, umaasa sa iyo, tumihingi ng biyaya mo. Na patuloy ka po nawang kumilos sa buhay ng iyong mga mananampalataya. At sa pangsambang ito ay makapag-alay kami sa iyo ng mabangong samyo na halay ang aming mga sarili bilang haing buhay. At Ama, ikaw lamang ang maitaas at lahat ng ito ay aming inihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, His mercy is more.
manatili po tayong nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Magandang hapon po. Basahin po natin ang ating Bible passage for giving. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng iyang salita. Manalangin po tayo. O Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat, dakila po ang iyong pangalan. Ikaw, Ama, ang naging Ama namin, Panginoon. You've been a good Father sa amin, Panginoon, sa buong linggo. Kayo nag-provide, Panginoon, liglig, umaapaw, Panginoon, ang iyong biyaya at abag sa amin, Ama. Salamat, Panginoon, sa provision na ipinagkaloob nyo. Maybe, Panginoon, sa mata namin ay kulang, Panginoon, pero sa harapan nyo, Panginoon, alam namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay biyaya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan ninyo. Ngayon kami ay sa inyong bahay, sambahan, Panginoon, upang maghandog, Panginoon. Salamat sa napakagandang mga salita nyo, Panginoon, nagtuturo ng tama, Panginoon, na puso na pagbibigay. Lord, itama nyo kami, tapikin nyo kami, Ama, kung ang puso namin ngayon sa pagbibigay na ito ay may mali. Tama nyo kami, Panginoon, magbigay kami, Panginoon, ng may pag-ibig, Panginoon, sa inyo at kaligayahan, Panginoon. Hindi dahil, Panginoon, sa may kailangan na simbahan, hindi dahil, Panginoon, may pangangailangan kami, nagbibigay kami, Panginoon, dahil Ikaw, O Lord, ang unang nagbigay. Kami, Panginoon, ay pinagbigay nyo, Panginoon, ng pagkakataon magbigay din naman, Panginoon. Tama nyo ito, Panginoon, aming puso, mga perang maliliko, magamit, Panginoon, para isa kalalaganap pa ng iyong ebanghelyo, magamit, Panginoon, sa iba't ibang dako ng mundo, Panginoon. At kayo patuloy mag-bless, Panginoon, ng puso ng mga magbibigay, Panginoon. We thank you and we love you, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po tayo mawit sa Panginoon. Awitin po natin. Yen naray, but through Christ in me. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give.
suffered for my pardon, and he was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for he has said that he will bring me home, and day by day, I know he will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. Oh, the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, and not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, and not I, but through Christ in me. And not I, but through Christ in me. Tayo po yung magsidalat. Muli po tayo mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Standing on the Promises. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the holy storms and the fear has sailed, why the living word of God shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with His Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of God, Lord, listening every moment to the Spirit's Lord, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Tayo po yung malitag na tayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa pagpapatuloy po ng ating pagsamba sa Panginoon,
Tayo po ay magbasa po ng kanya pong mga salita. Ito po ay manggagaling po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 14, verses 19 to 28. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Ngunit nang dating noon ang mga Hudyong buhat sa Antioquia at Iconio, at nang maudyukan nila ang maraming tao, pinagbabato nila si Pablo at kinaladkad siya sa labas ng lungsod, sa pag-aakalang siya ay patay na. Ngunit nang paligiran siya ng mga alagad, tumayo siya at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, umalis siya kasama ni Bernabe patungong Derbe. Ipinangaral nila ang magandang balita sa lungsod na iyon at ginawang mga alagad ang marami. Pagkatapos nito'y nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia. Habang pinatatatag ang loob ng mga alagad at pinapayuhang manatiling tapat sa pananampalataya, sinabi nila, daranas tayo ng maraming kapighatian bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagtalaga sila sa bawat iglesia ng matatandang tagapamahala. Matapos manalangin na may pag-aayuno, sila ay kanilang itinagubilin sa Panginoon na kanilang sinasampalatayanan. Tinahak nila ang Pisidia at nagtungo sa Pamphylia. Nang makapangaral na sila sa Perga, ay tumuloy sila sa Atalia. Mula roon ay naglayag sila pabalik ng Antioquia. Doon sila ipinagkatiwala noon sa pagkalinga ng Diyos tungo sa gawain ngayon ay natapos na nila. Pagdating nila sa Antioquia, tinipon nila ang iglesia at iniulat ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang pagkakataon upang sumampalataya ang mga hentil. Nanatili sila roong kasama ang mga alagad ng mahaba-habang panahon. Purihin po ang ating Panginoon, tayo po'y umupo. Magandang hapon po sa bawat isa. Sabi po ni Charles Spurgeon, by perseverance, the snail reached the ark. By perseverance, yung isang suso na maliit, na mabagal, ay nagpatuloy lamang ng nagpatuloy sa kanyang paggapang hanggang sa siya'y makarating doon sa arko na binuo ni Noah. At ito po yung picture na ganito rin dapat tayong mga mananampalataya. We should keep on. We should persevere. Sa kabila ng anumang kahirapan, ang anumang kabigatan, ay dapat lamang tayong magpatuloy sa ating pananampalataya. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa chapter 14 patungkol sa Christian perseverance. At ito yung mensahe ng ating pag-aaral ngayong hapong ito bilang pagpapakita ng pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos sa kanyang iglesia ay nagtalaga siya ng mga bagay na makatutulong at pangahawakan natin sa ating pagpapatuloy sa pananampalataya. Tayo po muna ay sumaglit na manalangin at humingi ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na muli ngayong hapong ito. Narito kami sa iyong bahay-sambahan, tinipon mo kami magkakasama upang kami sumamba sa iyo at magpuri sa iyo, Panginoon. O Diyos, ngayon pong mga oras na ito, kami po'y sama-samang mag-aaral, sama-samang magsasalo-salo sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ay patnubayan mo po kami, gabayan, at nawa ang iyong mga salita ay patuloy na gamitin mo upang lalo kaming pakabanalin, lalo kaming palakasin sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, at lalong palalimin ang aming pag-ibig sa iyo. Nang sa gayon makita namin na ang kadakilaan mo ang siyang pinakadahilan kung bakit kami nararapat na magpatuloy sa aming pananampalataya. Maluwalhati ka, O Diyos,
Mapapurihan ka. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Last time po ay pinag-aralan natin mula dito sa chapter 14 yung naging ministry ni na Apostol Pablo at maging ni Barnabas doon sa Lystra. Ano? At nagpipreach doon, magkaroon na tayo ng short recap para may connecta natin doon sa ating pag-aaralan ngayong hapong ito. So remember, nagpipreach doon sina Pablo at every time na mangangaral sila ay merong lalaking lumpo magmula sa kanyang pagkapanganak na palaging naroon at siya'y present na nakikinig sa kanilang pangangaral. And so dumating yung araw na magpipreach muli sina Pablo at si Barnabas at napansin niya yung lumpo na nang sinabi sa verse number 9, ng Acts chapter 14, he listened to Paul, yung lumpo na ito, he listened to Paul speaking, and Paul looking intently at him. So, itong lumpo na ito ay nakuha niya yung atensyon ni Apostol Pablo at tinignan siya ni Apostol Pablo with intention. Intently. At sinadya talaga ni Apostol Pablo na ibaling niya yung kanyang atensyon, yung kanyang paningin dito sa lalaking lumpo na ito. And so, we know how the story went. At pinagaling siya ni Apostol Pablo, itong lumpo na ito, nakalakad siya at nagtatatalon pa sa tuwa. Ibig sabihin, ay tunay na gumaling itong lumpo na ito. At hindi ito magic lang, hindi ito hocus-pocus lang na ginagawa ng ilang mga nagpapakilalang mga so-called prophets ng panahon natin ngayon. At yung mga tao sa paligid ay lubos na namangha. Namangha sila dahil itong tao na to, araw-araw nilang nakikita doon. Ito'y lumpo, magmula sa kanyang pagkapanganak. Pero lubos silang namangha doon sa himala na ginawa ni Apostol Pablo doon sa lalaking yon. At ang nangyari, yung mga tao, itinuring nila na parang Diyos. Itong sina Barnabas at si Pablo. Remember, ang sigaw pa nga nila ay bumaba ang Diyos sa ating mga tao. To the point na balak pa nila na mag-offer, maghandog ng kanilang mga offerings dito kina Pablo at Barnabas. Of course, Apostle Paul rebuked them through a short sermon na ang pinakapunto ay walang iba kundi hindi kami Diyos. Hindi kami Diyos, kami mga instrumento lamang ng Panginoon. Pero sabi nga ng verse number 18, even with these words, they scarcely restrained the people from offering sacrifice to them. So to put it simply, hindi nila na-convince. Hindi nila na-convince yung mga tao na huwag gawin yung idolatrous na bagay na balak nilang gawin, na mag-offer ng mga offering sa kanila. But here's the thing. Narito yung mga Hudyo coming from Pisidian Antioch at yung mga Hudyo coming from Iconium. At ang sabi ng verse number 19, but Jews came from Antioch and Iconium and having persuaded the crowds. They stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. Kung sina Pablo, hindi nila na-convince Yung mga tao, hindi nila na-convince. Hindi kami Diyos, tao lang kami. Pero sabi ng talata, halos wala silang na-convince. Konti lang yung kanilang na-convince. Pero narito yung mga Hudyo na talagang magagaling. Sila yung magagaling na manira. Sila yung magagaling na mag-convince ng mga tao. And they convince the crowds, they convince the people doon sa Lystra na mga tao lang yan. Masasamang mga tao yan. Hindi Diyos yung mga yan. At dapat nyo silang patayin. And that's what the crowd did. Yun ang ginawa nila. Yun ang ginawa nitong mga taga-Lystra, being persuaded by the Jews na galing pa ng Antioch, Pisidian Antioch, galing pa ng Iconium, pinagbabato nila si Pablo at kinaladkad nila siya palabas ng bayan. And we can say
na matindi talaga yung sinapit dito ni Apostol Pablo. Dahil ang buong pagkakaalam nila, patay na si Pablo. Ibig sabihin, talagang hindi ito yung tipong tinamaan lang ng bato tapos nahilot na himatay. Talagang idea nila, nasa isip nila, siguro ay sobrang dami na ng bato na tumama sa kanya, patay na to. Patay na to. Kaya kinaladkad nila si Pablo palabas ng bayan. But of course, we thank the Lord kasi buhay pa rin si Pablo ng mga panahon na ito at hindi pa tapos ang Panginoon sa kanya. At ang sabi ng verse number 20, but when the disciples gathered about him, dito tayo natapos sa nakaraan nating pag-aaral, but when the disciples gathered about him, he rose up and entered the city, and on the next day, he went on with Barnabas to Derbe. After na pagbabatuhin si Pablo, after siya nakalad ka rin palabas ng bayan, dumating daw yung mga mananampalataya, pinalibutan siya, at maya-maya, bumangon si Pablo. Bumangon si Pablo. At ito nakakapagtaka, no? Hindi po natin alam kung matutuwa ka ba o ano. Dahil bumalik pa si Pablo doon sa bayan kung saan siya pinagbabato. At nandun yung mga taong pumatay sa kanya. Bumato sa kanya. Bumalik pa siya ulit doon. Well, hindi natin alam kung may nakapansin sa kanila. We don't know. Pero nagstay pa siya doon, yun nasabi ng talata, nagstay siya doon sa Listra hanggang sa kinabukasan, and on the next day, ay nagpunta sila kasama ni Barnabas doon sa Derbe. At dito ngayon yung direksyon ng ating pag-aaral ngayong hapon. But bago ang lahat, gusto ko pong makita muna natin na ang Diyos ay hindi isang sadistang Diyos. No, actually, He is the God who cares. Siya'y Diyos na may pakialam sa atin. Siya'y Diyos na nagmamalasakit sa atin. Hindi kinatutuwa ng Diyos na nakikita niya ang kanyang mga anak na nahihirapan. Alam nating mahirap ang buhay Kristiyano. Ito'y expected nating mga mananampalataya. Dahil remember, mismong ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi sa John chapter 16, verse number 33, ang sabi ng Panginoon, I have said these things to you, that in me, ang sabi ng Panginoong Jesus, that in me you may have peace. Kita nyo rito, narito agad yung very comforting message ng ating Panginoon. Kung familiar po kayo sa tinatawag na sandwich method. Sandwich method, ito yung kapag daw magbibigay ka ng feedback sa isang tao, isa sa mga professional and helpful ways ay yung tinatawag na sandwich method. Paano yon? Ibibigay mo raw yung positive feedback mo doon sa tao, tapos ipapalaman mo ngayon yung negative feedback mo sa kanya, tapos isasara mo ng yung positive way naman kung paano niya pwedeng i-better improve yung kanyang sarili. Kaya sandwich method. Well, I could say, hindi nga lang ito feedback, pero kung titignan yung talata, gumamit dito ng animoy sandwich method ang Panginoon. Inunahan agad ng Panginoon sa isang comforting message. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, in me, in Christ, you may have peace. Kahit saan man tayo maghanap, hindi tayo makakatagpo ng kapayapaan, kundi tanging sa Panginoong Jesucristo lamang. Ngunit sa kabilang banda, ang sabi ng Panginoon, in the world, you will have tribulation. You will have tribulation. Sa mundong ito ay magkakaroon tayo ng mga kabigatan. Magkakaroon tayo ng kabigatan, ng kahirapan. Haharap tayo sa maraming mga pag-uusig. At ang sabi ng Panginoon, take note, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, you will have. You will have. Ibig sabihin ay siguradong darating ito. Siguradong mararanasan natin ito. It is expected that we Christians should suffer. Parang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mabibigla, huwag kayong magugulat, Hindi madali ang magiging buhay ninyong mga mananampalataya.
Ngunit narito yung kabilang tinapay na magsasara doon sa sandwich. Sabi ng Panginoon, but take heart. I have overcome the world. Take heart. Lakasan ninyo ang inyong mga loob. Makararanas kayo ng maramit, iba't ibang klase ng mga tribulation sa mundong ito. Pero huwag kayong hihinto. Magpatuloy lang kayo. Why? Why? Because Christ is victorious and the world is a defeated foe. He has overcome the world. Kaya meron tayong pag-asa na mga mananampalataya, yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Muli, ang ating Diyos ay hindi isang sadistang Diyos. Siya ay isang Diyos na umiibig. Siya ay isang Diyos na nagmamalasakit. At makikita natin sa ating pag-aaral ngayong hapon yung mga bagay na inilagay ng Diyos upang maging comfort natin, mga mananampalataya, upang maging kaaliwan natin, upang maging kaginhawaan natin habang tayo'y nagpe-persevere bilang mga mananampalataya, kahit pa humaharap tayo sa maramit iba't ibang mga tribulations. May tatlong bagay tayong pag-uusapan, pag-aaralan ngayong hapong ito. Una, persevere, being comforted by the gospel verity. Pangalawa, persevere, being comforted by God's ability. Pangatlo, persevere, being comforted by our Christian community. Yung unang bagay na natitignan natin dito, persevere, being comforted by the gospel verity. When we say verity, we mean truth. Yung katotohanan. At ang sinasabi natin dito ay yung katotohanan ng Ebanghelyo. At ang gusto ko pong makita natin dito mula sa salita ng Diyos na yung katotohanan ng Ebanghelyo ang siyang magbibigay ng comfort sa ating mga mananampalataya. At sabi ng verse number 21, puntahan po natin sa Acts chapter 14. Sa ating talata, Acts chapter 14, verse number 21, when they had preached the gospel to that city, speaking sa Derbe, ito na yung nagpunta na sila sa Derbe, and had made many disciples. They returned to Lystra and Iconium and to Antioch. So ang nangyari dito, nagpunta sina Apostol Pablo at Barnabas sa Derbe at nangaral sila doon ng Ebanghelyo. At ang sabi ng talata, and had many disciples. And had many disciples. That's another way of saying maraming mga naligtas doon. Maraming mga sumampalataya kay Kristo doon. So we can say, on a human perspective, naging successful yung ministry doon sa Derbe. Ano? At ganun lang kabilis yung account dito sa Derbe. Ang sabi lang dyan, napunta sila sa Derbe, tapos nagkaroon sila ng maraming mga disciples, and then umalis na sila. Bumalik na sila. Ganun lang yun. And here's what they did. Nung marami nang naligtas sa Derbe, ang sabi ng salita ng Diyos, bumalik sila sa Lystra, saan pa? Sa Iconium, tapos sa Antioch. Di ba? Ito yung mga lugar na nalagay sa alanganin yung mga buhay nila. So the question is, bakit ba? Bakit pa sila babalik doon? So bakit pa sila bumalik doon sa mga lugar na yon? Why? Because the answer is, dahil may mga naligtas doon. May mga mananampalataya doon. Humanly speaking, bakit ka babalik doon sa mga lugar na alam mong salbahe yung mga tao doon? Bakit ka pupunta doon sa mga lugar na yung mga taga doon gusto kang patayin, gusto kang gawan ng masama? Diba? Kung sakali man na merong isang lugar na yung mga pogi doon ay pinapatay, siyempre hindi po kami magpupunta ni Brother Paul doon. Diba? Brother Daryl, wag kang mag-alala, safe kami. Okay, go. Alam ni na Apostol Pablo at Barnabas yung danger. Alam nila yung danger. Actually, naranasan na nila mismo yung mga dangers na naroon sa lugar na yon. Ilang beses na nilang naranasan. Pero bumalik sila sa lugar na yon for the sake of the ministry.
For the sake of the ministry. Alam ni na Pablo na kailangan nilang tulungan. Dahil may mga mananampalataya doon. Alam nila kailangan nilang tulungan yon. Kailangan nilang palakasin yung mga mananampalataya doon sa lugar na yon. Kaya ito ang ginawa nila. Verse number 22 ng Acts chapter 14. Strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Again, ito ang katotohanan. Ang mga mananampalataya ay daraan sa maraming mga kabigatan at kahirapan. That's the truth. Yan ang totoo. Pero alam nyo po mga kapatid, pwede kasi tayong ma-motivate na magpatuloy tayo sa pamamagitan ng kasinungalingan. Pwede yon. Na maging motivation natin ay hindi katotohanan. I remember noong bata po ako, meron akong isang tita na sabi ko sa kanya, tita, punta tayo ng SM. Punta tayo ng SM. Sabi niya, sige, pupunta tayo ng SM mamaya, pero maligo ka muna. Maligo ka muna. So syempre, no, dahil excited ako, no? Kahit tamad ako na maligo, ay naligo ako. Dahil gusto kong pumunta sa SM dahil sabi niya, pag naligo ako, pupunta kami ng SM mamaya. E di ayan na, tapos na akong maligo. And then afterwards, bumalik ako dun sa tita ko. Sabi ko, tita, anong oras tayo aalis? Excited pa ako, no? Excited pa ako. Tapos sabi niya, maglinis ka muna ng kuko mo. Putulin mo yung kuko mo, mahaba na. E di syempre, kuha ko na nail cutter, pinutol ko na yung mga kuko sa kamay, pati sa paa, dinamay ko na. Kasi baka mamaya ay mapansin din. Tapos bumalik ulit ako sa kanya, sabi ko, tita, okay na ako, punta na tayo sa SM. Tapos lumapit siya sa akin. Sinilip niya yung tenga ko. Sabi, ang dumi ng tenga mo. Maglinis ka muna ng tenga mo. Alam niyo po, nalinis ko na ata lahat. Lahat ng dumi ko sa katawan. Ako na ata yung pinakamalinis na tao nung araw na yun. Na-realize ko tuloy ngayon. Siguro, gusto lang ata ng tita ko na maglinis ako ng katawan. Ang dugyot ko na ata. Pero ang punto, motivated akong gawin yung lahat ng mga bagay na ginawa ko dahil may inaasahan akong isang bagay na mangyari. Ang gusto ko, magpunta kami sa SM. Yun ang gusto ko, pero hindi pala totoo yun. Natapos yung buong araw, hindi kami nakarating ng SM. Hindi pala totoo yun. At ganito ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Maraming mga tagapagturo, maraming mga mangangaral ang nangangaral na kapag naging Kristiyano ka, magiging prosperous ang buhay mo. Payayamanin kayo ng Panginoon. Pagpapalain kayo ng Diyos materially. Kapag naging Kristiyano kayo, kahit anong ipag-pray ninyo, basta i-claim nyo lang. I-claim nyo lang, i-manifest nyo lang, ay ibibigay sa inyo ng Panginoon. Kapag binigay ninyo ang inyong mga tithes, ay magbubukas ang dungawan ng langit, babagsak ang maraming mga pagpapala. Basta siguraduhin nyo lang na huwag kayong magliliban sa pagbibigay ng tithes dahil ninanakawan ninyo ang Panginoon. Yan at ang marami pa ay mga halimbawa ng kasinungalingan. Sa totoo lang, pwedeng lokohin ng mga apostol yung mga tao eh. Pwede nilang sabihin na maganda yung magiging buhay ninyo pag naging mananampalataya kayo. Maganda yung magiging buhay ninyo pag naging Kristiyano kayo. Magpatuloy lang kayo. Pwede nilang sabihin, happy maging isang Kristiyano. Masaya maging mga mananampalataya. Of course, masaya pero hindi palaging ganoon. Dahil pwedeng, syempre pag sinabi nila na daraan sa tribulation, baka matakot sila. Baka matakot itong mga taong ito. And actually, na-stone to death na nga si Pablo eh. Na-stone to death na nga si Pablo. Kailan lang? Again, pwede tayong i-motivate ng kasinungalingan. Pwede tayong i-comfort ng kasinungalingan. Pero tatandaan natin na ang kasinungalingan ay hindi matibay na sandigan.
Minsan isang araw, babagsak yan. Babagsak yan. Kaya anong sabi ng mga apostol? Yung katotohanan. Through many tribulations, we must enter the kingdom of God. At ito ang totoo mga kapatid, sa kaharian ng Diyos ay daranas tayo ng maraming mga kabigatan, kahirapan at mga pag-uusig. Ito'y inaasahan. Ito'y inaasahan nating mga mananampalataya. And look at this. Sabi ng verse number 22 ng Acts chapter 14. Strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith. Yung ibig sabihin po ng faith dyan, yung pagkakagamit dyan, ay yung mga katuruan, yung mga doktrina na itinuro ng mga apostol sa kanila. Ito yung mga katotohanan ng ebanghelyo. At ang encouragement sa kanila ng mga apostol, magpatuloy kayo sa katotohanan ng ebanghelyo. Magpatuloy kayo roon. And ito rin ang encouragement sa atin, magpatuloy tayo. Persevere. Persevere. Bakit? Dahil hawak-hawak po natin ang katotohanan. Hawak-hawak natin ang katotohanan ng ebanghelyo. Narito ang salita ng Diyos. Ito ang matibay na pundasyon ng katotohanan. Ibig sabihin mga kapatid, kahit pa dumaan tayo sa maraming mga kahirapan, mga kabigatan, pwede pa rin tayong magpatuloy. Bakit? Kasi totoo. Totoo ang salita ng Diyos. Totoo si Kristo. Totoo na siya'y pumarito. Totoo na siya'y namatay doon sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Totoo na nabuhay muli si Kristo. At totoo na muli siyang darating. At minsan isang araw, tayo'y kanyang kasasamahin doon sa kaluwalhatian. Totoo ang lahat ng ito. Hawak-hawak natin ang katotohanan na maging dumaan man tayo sa iba't ibang klase ng tribulation, sa hawak-hawak natin ang mga katotohanan ito. Pangalawang bagay is that we should persevere being comforted by God's ability. Being comforted by God's ability. Acts chapter 14, verse number 23, ang sabi ng salita ng Diyos, and when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed. So ang ginawa nga ni na Apostol Pablo at ni Barnabas ay bumalik sila ng Lystra, bumalik sila ng Iconium at ng Pisidian Antioch. Binalikan nila yung mga mananampalataya doon. Tinuloy nila yung kanilang ministry sa mga lugar na yon until such time na yung mga gathering ng mga mananampalataya doon ay maging ganap ng isang iglesia. Maging church na sila. So binalikan nila sila para ma-establish yung mga churches doon. And of course, excuse me, kailangan na yung mga churches ay merong mga mangangalaga sa kanila. To put it simply, kailangan na ang mga iglesia ay merong mga pastor na nangangalaga at nag-o-oversee sa kanila. At maaari na isa sa mga dahilan kung bakit kinailangan nilang bumalik doon ay maaaring dahil wala pa silang mga na-appoint na mga pastor noon. Nung naroon pa sila at nagme-minister. So wala pang appointed na mga pastors and elders doon sa Lystra, Iconium at Antioch. At bumalik sila doon dahil hindi maaari na ang anumang iglesia ay walang pastor. Hindi pwede. Every church should have a pastoral oversight. At magiging magulo ang isang iglesia na walang pastor. Magulo yun. Kasi nga, isa sa mga tungkulin ng pastor ay i-administer or pangasiwaan ng iglesia. Kung walang mga ngasiwa, kung walang mangunguna sa iglesia, wala pong direksyon. Walang direksyon, magiging magulo. Kaya ito yung binigyang pansin dito ni na Pablo, kasi nga remember, abrupt, biglaan yung kanilang pag-alis doon dahil nga, di ba, sila'y nakaranas ng persecution, tinaboy sila doon sa mga lugar. Doon sa Lystra, pinagbabato si Pablo. So, abrupt, biglaan yung kanilang pag-alis. Kaya hindi sila nakapag-appoint doon na magiging mga pastor ng iglesia. And take note of this, mga kapatid. Ito ang sabi ng talata. They had appointed elders for them in every church.
Ang sabi ng salita ng Diyos, ang inappoint nila ay ano? Elders, plural, in every church. Translation, yung bawat church doon sa Lystra, sa Iconium, sa Antioch, ay nagtalaga sila ng elders, plural. So yes mga kapatid, ang biblical na disenyo ng iglesia ay plurality of elders. So mula pa noong panahon ng mga apostol, ay yun na talaga ang disenyo ng mga iglesia. Sabi nga ni John Stott, the modern pattern of one pastor over the church was simply unknown in Paul's day. Ito'y hindi uso. Walang ganoon nung panahon ng mga apostol. Of course, depende sa laki ng iglesia. Pero palaging plural. Yung mga elders, yung mga pastors na ina-appoint sa mga iglesia during the time of the apostles. Why? Dahil maging ang mga pastor man ay nangangailangan din ng pastoral care and pastoral oversight. Isipin niyo pong maigi. Sinong magbibigay ng pastoral care and pastoral oversight sa isang pastor ng iglesia kung siya lang mag-isa ang pastor? Walang mangangalaga rin naman sa kanya. So, mga kapatid, hindi po Superman ang mga pastor. Nangihina din yung mga yan. And they need other pastors din naman bukod sa iglesia na mangangalaga rin naman sa kanila. Makasalanan din po ang mga pastor. Makasalanan din. Nangihina din yung mga yan. And so they need pastoral oversight. Dahil kahit maging ang mga pastor man ay maaaring mahulog pa rin sa kasalanan o madaya ng dyablo. And that's the truth. Kaya ang ginawa ni na Apostol Pablo at maging ni Barnabas ay nagtalaga sila ng mga pastor sa Lystra, mga pastor sa Iconium at mga pastor doon sa Antioch. At ang trabaho ng mga pastor na to ay walang iba kundi pangalagaan ng iglesia, pakainin nila ng salita ng Diyos. Yung mga mananampalataya doon, pangasiwaan nila yung iglesia at kanilang pangunahan. But here's the thing. Ang mga iglesia ay hindi nakasalalay sa kanilang mga pastor. Kahit gaano pa karami yan, kahit gaano pa kagagaling, kahit gaano pa kapupogi yung mga pastor dyan, hindi sa mga pastor nakasalalay ang buhay at lakas ng isang iglesia. Muli, ang sabi ng talata sa verse number 23, and when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting, ang sabi ng salita ng Diyos, they committed them to the Lord in whom they had believed. Ipinagkatiwala ng mga apostol, yung mga churches sa Lystra, yung mga churches sa Iconium, sa Antioch, hindi sa kanilang mga pastor, kundi sa Panginoon. Maaaring at some point, pumalya ang mga pastor sa kanilang pangangalaga at pangunguna sa iglesia. Pero hindi ang Panginoon. Hindi ang Panginoon. Sabi mismo ng Panginoong Jesucristo, I will build my church and even the gates of hell shall not prevail against it. Ang pag-asa ng bawat iglesia ay ang siyang nagtatag nito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pwedeng pumalya ang mga pastor ng iglesia. But it doesn't mean nahihinto rin tayo sa ating pananampalataya. It doesn't mean nahihinto na rin tayo sa ating pag-ibig sa Panginoon. No. Maaring at some point, pumalya sa pananampalataya ang pastor ng anumang iglesia, but it doesn't mean na ang mga mananampalataya ng iglesia hihinto na sa kanilang pananampalataya. We keep on persevering. Dahil ang comfort natin, ang pag-asa natin ay hindi yung pastor, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Christ is committed to His bride, which is the church. Kaya meron tayong ganoong comfort na pangangalagaan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia. Kahit pumalyaman ang mga ministers ng church,
Pumalyaman ang sino man sa loob ng iglesia. Pangangalagaan pa rin ng Panginoon ang kanyang iglesia. Pangatlong bagay, persevere being comforted by our Christian community. By our Christian community. Sabi ng verses 24 to 26, basahin po natin. Then they passed through Pisidia and came to Pamphylia, and when they had spoken the word in Perga, they went down to Attalia, and from there they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work that they had fulfilled. I would request bro na kung sakali mapakita natin yung map na para kasi puro places ito no, para at least ay napipicture out ninyo sa inyong mga isip kung paano yung naging takbo, no? Maalala ninyo, this is the same map that we've been showing sa mga nakaraan nating pag-aaral. So nanggaling si Apostol Pablo doon sa Derbe, and from Derbe ay bumalik siya, ang sabi ng talata, bumalik siya doon sa Lystra, bumalik siya doon sa Iconium, tapos huling-huli niyang pinuntahan na nag-preach na siya ay yung Pisidia. At mula diyan sa Pisidia ay bumalik siya patungo sa Pamphylia, kung saan nandiyan ang Perga. At kung maaalala na niyo sa chapter 13, dumaan sila dito sa Perga. Pero hindi pa siya nag-preach ng salita ng Diyos doon. Why? Dahil nagkasakit nga si Apostol Pablo. Kaya siya gumawi ng panorte. But this time, ang sabi ng salita ng Diyos, pagpunta nila sa Perga, they had spoken the word in Perga. At pagdating sa Perga, pumunta sila sa Attalia, kung saan narito yung puerto o yung pier. Ito na yung sakayan ng mga barko, at mula dyan ay dyan na sila sumakay pabalik ng Antioch. Yung Antioch ay ayan nandito sa may Syria, Syrian Antioch na, at ito yung mismong Antioch na kumbaga ay home church nila. Ito yung nag-send out sa kanila na iglesia. Now, puntahan natin, ang sabi ng verse number 27 doon sa ating talata. And when they arrived, nung makarating na sila doon, and gathered the church together, they declared all that God had done with them, and how He had opened a door of faith to the Gentiles. So sabi ng salita ng Diyos, pagbalik nila sa Antioch, dala-dala ng mga apostol yung magandang balita. Ano yun? Binuksan ng Diyos ang pintuan ng pananampalataya sa mga hintil. At higit sa malamang ay naging time of rejoicing ito doon sa church in Antioch. Kasi malamang ay, of course, ipinapanalangin ng iglesyang ito yung kanilang mga sinend out na mga missionaries. Pinapanalangin nila sina Pablo at Barnabas, and here they are. Nakabalik sila ng buhay. At nagte-testify sila. And take note, nung nag-testify sila, nung nag-share sila ng kanilang testimony, ang sabi ng salita ng Diyos, they declared all that God had done with them. Ang dala-dala nilang testimony, hindi yung kanilang mga accomplishments. Kung tutusin, marami. Pero hindi yun ang dala-dala nilang testimony. Hindi yung mga miracles and signs and wonders na na-perform nila. Ang dami nilang na-perform. Bukod dun sa lumpo, may mga nabanggit na nag-perform sila ng signs and wonders. Hindi lang na-specify kung ano yung mga yon, but they did. Pero hindi yun ang dala-dala nila. Hindi yung dami ng mga churches na na-plant nila in a short span of time. Maraming mga churches ngayon, ito ang payabangan. Na animoy itong accomplishments natin ay dahil sa atin. Kaya ang ginawa rito ng mga apostol, inilagay nila sa proper perspective yung kanilang accomplishments. Paano? Ipinakita nila na anuman yung na-accomplish nila ay dahil sa paggawa't pagkilos ng Diyos sa kanila. They were giving God all the glory. No, hindi kami ang nagpatayo ng church na yan. Ang Diyos yun. Hindi kami ang dahilan kung bakit may mga churches sa mga lugar na yon. Ang Diyos yun.
Hindi kami ang dahilan kung bakit nakalakad yung taong lumpo. Ang Diyos yun. Hindi kami ang dahilan kung bakit maraming mga hentil ang nakakilala kay Kristo. Ang Diyos yun. They declared all that God had done with them. At dito na nga po natapos yung first missionary journey ni Apostol Pablo kasama si Barnabas. At sabi ng verse number 28, after ng kanilang first missionary journey, pagkabalik nila ng Antioch, ang sabi ng salita ng Diyos, they remained no little time. To translate, nagstay muna sila doon ng matagal. Hindi maikling panahon. Nagstay sila doon ng matagal. Well, pagod. At literal na sugatan si Pablo. Pero nakatagpo sila ng kapahingahan sa komunidad ng mga mananampalataya. Ika nga, there's no place like home. There's no place like the home church. Mga kapatid, napakahalaga po ng role ng iglesia para sa pagpapatuloy ng bawat isa sa atin. Kailangan natin ang tulong ng bawat isa. May mga mananampalataya na kapag nangihina sila, napapagod sila, ang tendency lumayo sila sa church. That's the worst thing na pwede natin gawin. Para mo na rin sinabing nangihina ka na nga, tapos ginutom mo pa yung sarili mo. Sa mga panahong makakaramdam tayo ng pagod, ng panghihina, o maaring sugatan na tayo sa laban ng ating pananampalataya, mga kapatid, meron tayong iglesia. Meron tayong iglesia. Narito kami. Narito ang bawat isa para magpalakasan tayo sa isa't isa. Nawa, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya katulad ng ipinakita ng mga apostol na sa kabila ng mga tribulations, kabila ng mga kabigatan, kabila ng mga kahirapan na kanilang dinanas, tangan-tangan nila ang katotohanan ng ebanghelyo. Yun ang naging gasolinan nagpapatakbo sa kanila. Yun ang lakas na tumutulak sa kanila upang lalo silang magpatuloy sa kanilang pananampalataya. At ang lahat ng ito ay sa tulong ng Panginoon. Ang pag-asa natin ay ang Panginoon. At hindi niya tayo pinabayaan. Inilagay niya tayo sa iglesia. Kung saan ang bawat isa sa atin ay magtutulungan na magpalakasan sa isa't isa. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po, salamat po. Salamat po sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Lord, tunay nga, na hindi mo lamang kami basta iniligtas, kundi patuloy mo kaming pinakikitaan ng kabutihan mo. Patuloy mo kaming pinagmamalasakitan ng pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil una sa lahat, hindi mo kami pinabayaan dahil meron kaming mga salita mo. Meron kaming salita ng Diyos na aming pinangahawakan, na siyang matibay na pundasyon at sandigan ng aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw ang aming pag-asa sa aming journey bilang mga mananampalataya. Alam mo, Panginoon, nakikita mo ang lahat ng mga kabigatan, nakikita mo ang lahat ng mga kahirapan at ang lahat ng mga bagay na dinaranas ng bawat isa sa amin. Lahat ng ito ay hindi lingid sa iyo, Panginoon. At salamat dahil alam po namin na kami pinangangalagaan mo ng iyong pag-ibig. Lord, salamat. Salamat dahil inilagay mo kami sa isang iglesia. At higit sa lahat, isang iglesia na tapat na nangangaral ng iyong mga salita. Nawa, tulungan mo kami bilang mga mananampalataya ng iglesyang ito ay maipakita ang aming pag-ibig una sa iyo. At ito ay mag-reflect maging sa aming pag-ibig sa bawat isa sa mga kapwa naming mga mananampalataya. Maluwalhati ka, Panginoon, mapupurihan ka. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesukristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at pong awitin ang ating pangwakas na. Awitin po natin, To God be the glory.
Purihin pong pangalan ng Panginoon at napaganda na paalala sa atin na ang Diyos nag-utos sa atin na tayo magpatuloy sa pananampalataya ay siya rin nagsusupply ng mga pangangailangan natin upang tayo ay magpatuloy sa Kanya. Maunin natin ang mga katotohanan ito, patuloy na maging paalala, kalakasan at comfort natin. Saan man tayo nasumpungan, anuman yung tribulation na ating pinagdadaanan, ay nawa patuloy tayong magpatuloy sa biyaya ng Panginoon. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, at patuloy tayong maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa man tayo nilagay ng ating Panginoon. God bless po, magandang hapon, at dito tatapos ang ating panghapong gawain. We're now dismissed at 3:30 ay dadako ho tayo sa ating home prayer meeting.